walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Doktora sa isang pribadong ospital sa North Caloocan, accommodating at very friendly sa kanyang mga pasyente. Pero ang solo niyang pag-check up at pagbibigay ng reseta di umano illegal at labag sa batas dahil si doktora wala palang lisensya. Ang pag-aksyon ng mga otoridad kasama ang resibo mamaya na! May atraso, sandigan ng bayan. O, sumama ka na maayos. I don't think I need that. Dahil ko kung ano. Oh, yes, ma'am. Isuopin lang po namin yan, madam. Isuopin lang. Wait! Relax lang kuya, relax lang. Mga polis. Ito po, Paris yan, sa kasong murder. border. Huli ang di umano'y Parak Killers. Yan ang paratang sa ilan sa tinaguriang most wanted suspects ng Nasugbu, Batangas. Mag-aama ang mga akusado na pumatay umano sa isang pulis. Resibo, walang lusot ang may Susunod sa surveillance na isinagawa ng mga asset ng CIDG, caught on cam si doktora na walang alinlangang nag-check up at nagbibigay ng payo at reseta ng mag-isa. Legit ka nga ba, Dok? Abangan mamaya, mag-aama arestado para sa kasong murder na naganap halos 2 dekada na ang nakalipas. ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Doctor, I am sick, pero ang reseta ay di pala umano legit. Tila cool na kulang daw ang isang doktora sa pag-check up at pagbibigay ng reseta ng mag-isa. Ang hindi alam ng kanyang mga pasyente, si doktora wala palang lisensya. Lumapit sa resibo at CIDG, National Capital Region, ang dating medical records officer ng isang pribadong ospital sa North Caloocan na itatago namin sa pangalang Elaine. Sumbong niya, may isang doktora daw na sumusuri sa mga pasyente kahit wala naman daw lisensya at ang nagpapakilalang doktora itinalaga pa raw bilang bagong presidente ng ospital. Ayos naman yung yung takbo ng pamamalakad ng hospital. Yung pinaka may-ari pa. Hanggang sa nung namatay siya at nabago na yung management, saka dumating tong nagpapakilala na. Sabi niya kasi bilang stockholder, karapatan niya na mag-duty as a doctor. Pero kasi hindi pa siya nakapasa sa board exam. Hindi raw mapigilan ni Elaine na mag-alala dahil hindi tunay na doktor ang on duty. Dahil dito, kinumpronta na raw ni Elaine si doktora na nagngangalang Janelle Nicolas. Bali sa meeting kasi, nung pinaalam na niya na mag-duty siya, sinabi ko na hindi pwede kasi hindi ka naman licensed doctor. Inanuhan niya ako ng misconduct. Sinimulan niya na babaan ang sahod ko, tapos inillegal terminate niya ako. Susunod sa pagsasaliksik ng resibo, nakakuha po kami ng kopya ng dokumento mula po sa Professional Regulation Commission. Lumalabas po na noong October 2023, isa ang akusado sa mga kumuha ng pagsusulit. Nakakuha din po ang resibo ng listahan ng mga lumusot o yung pumasa sa board exam. Wala po ang pangalan ng akusado sa listahang hawak ko ngayon. Pamilya ng pulis na pinatay di umano noong 2006. Makakamit na kaya ang matagal nang hinihintay na hustisya? Ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Nag-duty raw bilang general physician sa isang pribadong ospital sa North Caloocan ng isang babae na nakapagtapos ng medisina pero hindi naman daw board passer sa mga resetang ibinigay ng complainant na si Elaine sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group NCR. Makikita na may 2 tatak sa ibabang bahagi ng papel. Pangalan ng isang doktor na may license number at katabi nito, pangalan ng nagpakilalang doktora na si Janelle Nicolas
na walang makikitang kahit anong license number. Kapag undergraduate trainee ka, may naka-direct supervision. Pero wala naman yung talagang doktor na yun. Kumbaga, hindi siya physically present. Ayon sa certificate mula sa PRC, kumpirmadong walang lisensya si Janelle Nicolas. Sa pagsasaliksik ng resibo, nakakuha po kami ng kopya ng dokumento mula po sa Professional Regulation Commission. Lumalabas po na noong October 2023, isa ang akusado sa mga kumuha ng pagsusulit. Nakakuha din po ang resibo ng listahan ng mga lumusot o yung pumasa. Wala po ang pangalan ng akusado sa listahang hawak ko ngayon. February 19, nagkasana ng isang surveillance entrapment operation ang Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR. Nagpanggap bilang pasyente ang isa sa mga agent ng CIDG. Pero bago raw makaharap si Doc, kailangan munang sumailalim ng asset sa urinalysis at complete blood count o CBC sa halagang 480 pesos. Nagbayad na rin ang asset ng 500 pesos para sa consultation fee. At habang naghihintay ng resulta, spotted na si doktora habang nagpapaliwanag sa kanyang mga nakapilang pasyente. Wow, doktora, busy-busy ka, ha? Maya-maya pa, pinapasok na ni Janelle ang kanyang next patient. Lingid sa kanyang kaalaman, operatiba na ng CIDG ang kanyang kaharap. Makikita po dito sa surveillance video na pagpasok ng asset sa kwarto po ni doktora. Agad na ipinaliwanag ni doktora ang resulta ng isinagawang urinalysis, pati po yung CBC ng pasyenteng nagpanggap. Sa video ho, kung inyong maririnig, pinaliliwanag niya rito kung ano ba ang posibleng dahilan ng pananakit ng tiyan ng pasyente. At matapos po ang ilang minutong pagpapaliwanag at pagbibigay ng payong medikal, kinuha na ni doktora yung kanyang reseta at nagrekomenda po ng antibiotic na kailangan daw inumin ng pasyente sa loob ng 7 days. Tinimbrihan na ng asset ang mga operatiba na malapit nang magbigay ng reseta ang subject ng walang abiso o pagkonsulta sa ibang doktor sa ospital. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Pagpasok ng mga operatiba, huling-huli sa akto si Janelle na mag-isang pumipirma at iniaabot ang reseta sa nagpanggap nating pasyente. Ngayon, binirepay namin sa PRC. So, negative ka doon sa records ng PRC na ikaw ay licensed doktor. So, ngayon, nagbigay ka ng reseta, clear violation sa ating Medical Act ng Okay, 1951. ganito sir ha. Meron na kaming DOH. I-effect mo na arrest. Basahin mo na. Wait lang po ha. Kasi po, meron kaming Medical Act of 1959. Ngayon po, doon sa Medical Act of 1959, graduate physicians are allowed to limited practice of medicine with the direct supervision of a licensed physician. Okay, wait lang po ha, Attorney Calo. Yes. Saka na yung mga doon. Hindi po, wait lang po sir, kasi wait lang po. Meron po nagpunta dito. Ano nga po kayo? CIDG. Bakit daw po kayo nandito? Attorney po kasi ito. Wait lang po sir. Ano po, attorney? Huwag mo na ipaliwanag po sa piskalya, sa korte. Tayo mo na yan. Okay. So, ganun po ba? Attorney, ipoposes daw ako. Ma-iskandalo tayo dito, madam. Kung ayaw mo sumunod, sige na. Sige. Okay. Sige. Hindi. Kayo po ay inaaresto namin sa paglabag niyo sa Republic Act 4224 or otherwise as known as the Medical Act of 1959. Kayo po ay may karapatang tumahimik. Okay, I don't think I need that. Dahil kukuhanin ko lang ito. Okay lang po namin yan, madam. Ay, wait! Wait lang, Teka lang. Kailangan, kasama ko. O, sumama ka na maayos. Oo. Sumama ka na maayos. Sumama ka na maayos. Sir, sasama ko. Sandali lang yan, sumama ka na maayos. Kasama ko. Sandigan ng bayan, serbisyong maaasahan, walang urungan, walang atrasan. Pagdating sa tanggapan ng CIDG-NCR,
Dumating ang nagpakilalang abogado ng ospital. Siya na raw ang magbibigay ng pakayag tungkol sa mga paratang laban kay Janelle. Inaamin po namin na si Miss Nicolas ay hindi lisensyadong doktor. Pero siya po ay graduate ng medical course. Si Ma'am Nicolas po ay may bayad sa ospital? Wala. Meron siyang bayad bilang presidente ng hospital. Pero doon sa mga kumukonsulta sa kanya, hindi siya naniningil ng bayad. So, ibig sabihin, sir, yung kanina pong binayaran ng mga pasyente po doon na 500 pesos per check-up, saan po ito napupunta? Hindi ko alam yan. I'm not private to that. Pero ang binabanggit, ang sinasabi ko lang dito yung batas. Na pwede silang mag-perform ng mga trabaho na yan ng isang doktor, maski hindi sila lisensyadong doktor pa. Basta medical student or graduate ng medical course. At ito ang pinaka-importante. Meron silang direct supervision and control ng isang registered physician. At si Miss Nicolas ay meron yan, kaya she is within the ambit of the exemption of the law. Pero wait, attorney, parang wala naman pong tinawagan at kinonsulta si Janelle bago magreseta. Gusto ko lang i-correct na hindi naman talaga siya she is the president ng isang hospital. At although nagkakandak siya ng consultation at resita, ay para lang yun sa mga common illnesses. At yun ay inaalaw naman ng ating batas. Ang mga doktor naman na yan na nag-supervise sa kanya ay nag-duty rin yan sa hospital. Kaya lang, minsan, siyempre off-duty, wala sila during that time. Kaya ang ginagawa ni Miss Nicolas, maski wala yung mga doktor na nag-supervise sa kanya physically, tumatawag siya. So, pero that still constitutes direct control and supervision. Para sa abogado, personal daw itong atake sa kanila ng complainant na si Elaine. Itong mga pangyayaring ito po ay harassment lang po ito. Millions of pesos were lost. We have the different cashiers of the hospital pointed to as the culprit of all these losses of money. One step na inuna din namin ay yung pagpapaalis sa kanya sa tinitirahan niyang room doon sa hospital kasi natatakot kami baka sabotahiin niya yung aming mga pasyente at ang hospital operation. Definitely, meron siyang personal grudge against Miss Nicolas because Miss Nicolas now is the president and she is the one acting all this. Buwelta naman ni Elaine. Ma'am, yun daw galaw ninyo na ireklamo ang akusado dito sa CIDG at siya iparesto, form lang daw ng inyong paghihiganti dahil kayo po'y tinanggal sa pamunuan ng ospital. Wala pong katotohanan, sir. Kasi nung from the start na gusto niya pa lang pong mag-duty bilang isang doktor, hinarang ko na po yun. Nakalaspag daw kayo ng pera, milyong-milyong pisong halaga. Wala po akong nakuhang ganong halaga. Sa kahit magharap na lang po kami sa korte. Pero bago pa gumulong ang kasong kinakarap ni Janelle na paglabag sa Medical Act of 1959, idinulog ito ng resibo sa Philippine Medical Association. Hindi ka maaaring mag-practice ng medicine kung wala kang license to practice. You can only say that exemption sinasabi. If you are still in med school, senior year, intern ka, meron doktor na behind you, sila pumipirma ng iyong prescription at sila ang nag-guide to you to treat. But then after you've finished med school, pag hindi ka nakapasa ng iyong physician's license exam, wala kang karapatan na mag-practice ng medisina. Sakaling mapatunayang nagkasala, pwedeng maharap si Janelle sa 1 hanggang 5 taong pagkakakulong. Bawat gamot o lunas na pinapayo ng mga espesyalista, kapanganan at kalusugan ng pasyente ang nakasalalay. Kaya nararapat lang na masigurong sila ay nasa tamang mga kamay at pangunahin na rin yan ay dapat sumusunod sa nakatalagang mga batas ang mga ekspertong kanilang pinagkakatiwalaan. Halos 2 dekada na ang lumipas matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa isang pulis sa Bulacan. Ang mga suspect naglaho raw ng parang bula sa loob ng maraming taon. Paano pa kaya matutunto ng mga otoridad ang mga sangkot umano sa kasong murder? Duguan at wala ng buhay, ganito inilarawan ni Gina ang huling alaala niya sa asawang pulis na si Alfred. Hindi nila mga tunay na pangalan. Nakita ko yung dugo nung time na yun. Sariwa pa. Pinuntahan namin siguro mga around ano na yun eh. Mga magpa-5, medyo lumiliwa-liwanag.
Gabi ng May 21, 2006, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang biyanan. Pumunta kayo sa Marilao Police Station. Bakit Marilao Police Station? Siyempre, police, di ba? May baril. Baka nakipagbarilan, baka nabaril, ganun pa nga. Pero hindi tumakbo sa utak ko na that time. Wala na siya. Nang makarating sa police station, dito na sinabi ng mga pulis kay Gina ang malagim na sinapit ng kanyang asawa. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng mga palo sa kanyang ulo. Based doon sa kwento din ng mga tropa natin na talagang wasak daw yung ulo nung napalo nila. Paano nga ba kumantong sa pagiging malamig at dugo ang bangkay ang dapat sana'y pauwi ng si Alfred? Ayon sa salaysay ng isang witness, gabi raw ng May 21, 2006, nang bumaba si Alfred mula sa sinasakyan nitong bus na galing Maynila at naglakad pauwi sa kanilang bakay sa Loma de Gato, Bulacan. Hanggang si Alfred naparaan daw sa umpukan ng mga lalaking nagiinuman. Sinita niya. Siguro, hindi niya rin alam na that time, mga bangag-bangag na yun. Ayon sa investigasyon ng Marilao Municipal Police Station, mag-aama ang nasa tumpukan. Kabilang ang tatay na si Daso Diaz at dalawa niyang anak na sina Dennis at Edgardo. Nagdilim umano ang paningin ni Daso nang sitakin sila ni Alfred sa gitna ng kanilang happy hour. Tapos nung pauwi na itong biktima ay binantayan nilang tatlo. Then nung nandun na sa may madilim na parte daw ng daan, Sumakay daw ng motor sina Edgardo at Dennis para buntutan di umano ang nanitang si Alfred. Bit-bit ang mga tubong gawa sa bakal. Dito na raw nila isinagawa ang karumal-dumal nilang krimen. Pag ganun talaga. Isla siya from here hanggang dito. So yung palo niya pag ganun, para kang palayok. Na pag naghahataw ng palayok. Ayon sa death certificate ng biktima, nagtabo si Alfred ng intracranial hemorrhage o internal bleeding due to blunt traumatic injuries to the head. Dahil maagang nabiyuda na iwan kay Gina, ang tatlo nilang mga anak na nooy 10 at 12 taong gulang pa lamang. Andun ako sa state na nung bumalik ako doon sa katotohanan na paano ko bubuhayin yung mga anak ko. Kwento ng isa sa mga naulilang anak ni Alfred, kahit 2 dekada na ang lumipas, hinahanap pa rin niya ang kalinga ng isang ama. Hindi na pala uuwi yung papa ko kahit kailan. Kahit nagkakaedad ka na eh, nagdadalaga ka, hahanapin mo pa rin yung alaga ng papa mo talaga. Isang taon matapos ang krimen, July 17, 2007, naibaba ang warrant of arrest laban sa magkapatid na sina Dennis at Edgardo at sa ama nilang si Daso. Pero ang mag-ama, naglaho na raw na parang bula. masyado din silang particular doon sa pagtatago nila siguro na malayo sa lugar kung saan nangyari ang insidente at kung saan sila merong kaso para at least doon sa mga lugar na medyo limited lang yung tao na nakakakilala sa kanila. Sa patuloy na pagtuntol ng mga otoridad sa mga suspect January 2025, halos 2 dekada na ang lumipas, nakatanggap ang Criminal Investigation and Detection Group Pampanga Field Unit ng isang tip mula sa isang informant. May nagtatago raw ng mga suspect sa isang farm sa Nasugbu, Batangas. Ibig sabihin, Dep, lumalabas po na yung nagbebenta ng manok ang nagsabi doon sa informante ng CIDG. There's an occasion na nagkita to si tsaka yung informant from Bulacan na si pag napagkwento, nabanggit ngayon po ito na, uy, pare, may warrant ako sa amin ito. Tingnan mo nga, totoo po talaga yung warrant. Nang makumpirma ang pagkakilanlan ng mga tinutukoy na suspect. February 13, 2025, mula sa Pampanga, nagtungo ang CIDG PFU sa Nasugbu, Batangas kasama ang resibo. Pagpasok sa naturang farm, nag-aagahan ng isa sa mga suspect na si Dennis. Relax, relax, relax. Relax lang kuya, relax lang. Ito po ba ang kuya? Ito po. Paris yan sa kasong murder. Murder. Kuya Dennis, May 21, 2006. Remember? Ang ilan sa mga lalaki sa paligid, tila nakikiusyoso lang sa nagaganap na pagdakip kay Dennis, pero teka! Ang isa pala sa mga nagmamasid, siya na palang pangalawang suspect na si Edgardo. Dinakip ng mga operatiba ng CIDG PFU ang magkapatid. Ang isa pang sangkot di umano sa krimen na kanilang ama na si Daso, natuntun din ng mga otoridad sa kabilang barangay. Kami mga CIDG Pampanga po, no? Dinala sila sa custodial facility ng CIDG PFU at nangarap sila sa kasong murder. Kung sakaling mapatuloy ang nagkasala,
pwede silang makulong ng habang buhay. Susubukin po nating makapanayam itong mga akusadong mag-aama. Baka ngayon ay makapagbigay ng komento tungkol sa kaso. Daso? Mang Daso? Aha. Meron po ba kayong komento? Kayo ho'y nilabasan ng warrant of arrest ng korte. Wala po, sir. Yung kapatid mo, pwede bang makatanong? Ano masasabi niya? Si tatay ba may komento rin? Para lang parehas yung balita. Meron ho kayong mensahe sa pamilya ng complainant nyo? Yung nagsampa ng reklamo sa inyo. Baka meron ho kayong mensahe. So, inaantay nila yung kanilang abogado at yun na lang daw ang magsasalita. Pa, eto na yon na talagang makakapagpahinga ka na ng mapayapa ngayon. Tsaka pa, maayos na maayos kami dito. Kaming 3 anak mo, huwag kang mag-alala. Mga kapuso, simula March 2 linggo, mas pinaaga at mas pinalakas na ang resibo. Ganap na 2:45 ng hapon. Umaati ka pong back-to-back na aksyon ng hatid ng resibo bago mag-FPJ sa GMA. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso.